Ganun talaga. Kuya, walang po. Yung bagong kayo, masok ako. Ayaw ka na masok. Yan. Yes, magandang hapon po. My name is Aira, or known to be Aira Covers po. And originally from General Santos City po ako. And yes po, kapatid ko po si Charlotte ng Sweet Notes Music. Kasama sa pangalan yung Air Covers? Actually, kasi yun po yung nakilala, Aira Covers. Pero ngayon po kasi... Covers talaga? Kasi nagko-cover po ako ng mga songs. So, screening mo na siya? Yes, naging screening ko na po siya. Pero, right now po kasi kakabalik ko lang po sa, pagkanta ulit. Kasi po nagpahinga po ako ng mga ilang buwan kasi nabuntis po and may baby na po ako. So, I came to this idea po na Aira na lang po ang dadalhin ko. Para lang nasabi na kasi may banda na rin po ako. May official band na rin po ako. And Aira na po yung gagamitin namin. Okay, Aira. Mamaya magkwentuhan ulit tayo sa mga tanong nila. Let's introduce us. Have Jay ng J Heart Music. At introduce mo rin yung mga kasama mo. Kasi pag in-introduce ko yan, hello. Go, Jay! Good evening. Good afternoon. My name is JR, actually, real name. And J Heart po yung ginamit ko screen name. And yan, kasama natin yung buong banda. Si Alde, drummer. And si Christian, ating gitarista. Ating bahista, Kevin. And then ating keyboardista, si Donnie. So, I'm from Coronadal City, just 40 minutes away from area sa Jedsan. Nagkasama kami ni Era sa Maldives for 9 years. Maldives? Yes. Doon kami nag-start and actually si Era nag-encourage sa akin na mag-upload ng mga videos sa YouTube, sa Facebook, kasi wala akong mga ano doon. Hindi ko alam na ganun sisikat o ano. And then, the purpose to upload the videos is to, para magkaroon ako ng remembrance ng sana sa buhay banda sa Maldives. And then, unexpected na naging viral yung videos sa TikTok, Facebook, saka sa YouTube. So, that's the purpose. And then, nauna siya umuwi ng Pilipinas. Sabi niya, ganito, may mga offers na daw. And then, ayun, decide na rin ako na umuwi na rin dito sa Pilipinas. So, last year na din ako. Ayun. At para sa information ng ating mga kasama sa media, no, yung J Heart Music is being managed by kapatid Oji Diaz, right? Yes, sir. Okay. Pag wala dito si Oji, nag-intriga daw talaga ako. Busy po lahat. Yung iba ba gusto bumate? Say hello or what? Or mamaya na sa question and answer natin kasi diretso na tayo eh. Okay. Sino gusto po na magtanong? Ito si Oji. Gusto ko dahil kaibigan ni Oji Diaz to eh. Oji Narvaez ng Abante. Kumari natin si Oji. Question lang sa J Heart sa katulad sa Aira. Ano pa yung pwede nung, kasi di ba puro covers yung mga ginagawa pareho. So, ano yung bago namin makikita? May mga bagong songs ba kayo na i-cover or song? Or baka may original na kayo ilalabas? Yes po, meron kaming original song and it was released last August 31st sa ASAP at nakapag-release na rin kami sa ibang social media platforms, iTunes, sa Spotify, tsaka sa ibang nakalimutan ko yung iba. Pero then, meron po kaming original song. And we're planning to... Anong title? May pag-asa pa rin. May pag-asa. May pag-asa pa. May pag-asa pa rin. May pa rin. So, J Heart lang to, si Aira. I think Era... Ayan, original songs po coming next year po kasi on process na po yung nagre-recording na po kami for my original song and then hopefully next year mabuo na po siya and ma-release na po na. Ikaw din nag-compose? Yes po. Wow, congrats. Abangan namin. Ako mag-iintriga kay Era. Anong pinagkaiba? Anong lamang mo kay Charlotte? Kasi si na Charlotte saka yung
yung kapatid mo, nakilala rin sila through social media, sa ganyang platform, at talagang pinangkilik, nagkaroon ng mga million views, subscribers. Ano naman yung pinagkaiba mo bilang nagko-cover ka rin? Actually, usually yan po talaga yung mga lagi kong Naikwentro ka, no? Yes po. Anong pinagkaiba mo sa sister ko? Actually, po, wala naman po siguro. Kasi, in terms po sa mga kino-cover namin ng mga songs or mga pondo po namin, pagdating sa music, pares po kami ng taste ng sister ko. At the same time, yung hindi po kasi nawawala talaga yung mga parang comparison. Pero for me and for my sister po kasi, hindi kami yung into competition. Yes po. She's helping me na tawag dito, mag-gain din ako ng like same sa kanila or parang confidence na lang din po. Parang gano'n na. Hindi niya ako binibigyan ng too much pressure din. Like, kailangan ganito ka din, same sa amin, parang mga ganito. Hindi po ganun. So, wala po. Siguro ang pagkakaiba lang po namin is nauna sila, parang gano'n. Kasi may kanya-kanya naman po timeline. Everyone's may kanya-kanyang timeline. So parang wala po talaga, walang mga... Sino mas magaling sa inyong dalawa? Yun na lang, sagutin mo. Ako daw eh. Correct. Ikaw lang Pero po. hindi po, lang po talaga. Si sister ko po kasi, mas nauna po akong kumanta kaysa sa kanya. Yes po. Kumbaga, 4 years old pa po kasi ako talaga yung doon nag-start yung pagiging breadwinner ko. Yes po. Si ate po kasi more on, focus po siya sa school. Ako kasi ayoko ng school. Kontisera ka ba? Opo, kontisera po talaga. Sumasali ka ba gaya sa mga tawag na tanghalan? Yes po. I've been in tawag ng tanghalan first season po talaga. Yes po. Hindi naman po pinalan, pero it's okay. Hindi ka naman nag-doon? Hindi naman po. Very good. Life goes on. Sino may tanong pa? Ruel, gusto mo magtanong? Ito si Ruel Mendoza from Pet Tempo, etc. Thank you sa Era. So Desiree ang pangalan Yes mo? po. Yan po yung... Ayaw mo ng Desiree. Gusto naman po, pero parang ang kasi niya, common and... Sexy, ano? Parang ang formal niya po kasi. Okay. Desiree. So, Era na lang. Ano yung range ng boses? Anong, sa mga foreign singers, sino yung mga kaya mo gayahin ng boses? Debbie Gibson, yan po yung Lumalo mga ba? kasi. Yes po, may old Mga soul po pop, kasi ako. more on pop ka. More on pop and alternative. Ayun. Sino yung mga favorites mo na usually yun yung mga kinakanta mo pag may set kayo, meron kayo Roxanne, Heart. Roxanne, Heart. Yes po. Sample niya. Yes. Uy, nakita ko yung talaga, Lover. yung rock talaga. oh. Yes. Yan, sasampulan tayo. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Sa mga love songs naman, ballad, sino yung mga kaya mo? Pwede nga po mag-Regine, pero... wow, Regine! Bakit naman hindi? Sige, isang Regine. Uy, isang Regine! Isang Regine. Sige po. Actually, etong song na to nagbigay sa akin ng anxiety. Kasi ito yung kinanta ko sa tawag ng tanghalan na nagbigay talaga sa akin ng trauma. Pero this is one of my favorite. Okay ka naman ngayon. Okay naman po, Okay pero... na mental health mo ngayon. Okay naman po. Sa ngayon, okay po. Sige po. Hindi ko na to kinakantay kasi talagang Sige, na-hate ko natin. na. Sige, ito po. Pwede kang tumayo, ha? Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon
era pinagbigyan mo kami. Pero itong US tour ninyo, ilan ang pupuntahan ninyong cities, gano'n kayo katagal? 10 cities po. Yes po. Sa anong states? Hindi ko na maano yung... Pero pareho Sir, Northeast and meron po ba West tayong Coast. copy? Sino makakasagot nun? Ito si Sir Pupe. Actually, yung mga pupuntahan na pag tututugan nila, pag pupuntahan nila is hindi pa namin siya nire-reveal. Kasi inaayos pa namin yung kanilang visa kasi. Kasi medyo mahirap kasi pag nagbigay tayo ng details. Pero ano naman, confident naman yung production natin kasi lahat naman kasi ng pinitition namin nakaalis. Guarantee. So tuloy ito. Tuloy ito. Ayun. Nag-worry sila. Baka namin... Nakalagay na US tour. So ito yung first tour nila sa US or nakapag-show na sila abroad? Meron yung sa kanila, yung sa Maldives. Maldives. Talaga may... Sila nagsimula. Ayun. Okay. Sige, congratulations. Thank you po. Aaron, galing pwede ka mag-solo, ha? Naku, iwan mo na to. Hindi mo ba narinig na sa procedure? Pag-usin muna natin yung tour. Okay. Thank you very much. Thank you, Roel. Now let's have Kate Atahar from Random Republica. Hi, good afternoon. Na may question is yung nabanggit nyo kanina na sa Maldives kayo ng ilang years. Ano yung naging work nyo and how did it help sa pagiging performers? Sige, Jay. Yes, been there for 9 years, I think. And then Era is 7 years. As Four. singers. As a singer, yes, singer in the band. Tapos 6 days a week yung aming gig. Parang yun na rin yung naging namin. So regular job namin. And then annually kami nire-renew yung visa namin kasi wala namang long-term na So every year kami nagre-renew lang. And then every year din po kami nauwi ng Pilipinas every 10 months. And paano po nabuo yung banda nila? Ay, magkasama talaga kayo or paano kayo nagkakilala? Si Donnie po, yung keyboardista, kasama ko po sa Maldives din yan. Yes. So, tapos yung ibang members po, bago ko nakasama yung Antidote Band sa Maldives, sila po talaga yung una kong banda dito sa Pilipinas. So during after graduate namin ng college. Sa Jensen si Christian kasama, dito na rin po. Kasama ko po si Christian, dito po sa Manila. Kasama ko po sa trabaho sa office si Christian. Tapos, kinonvince na ako na mag-resign na. Kasi magbabanda na lang daw kasi nakakapagod yung 8 hours a day. Kasi kung sa banda lang, mga 2 hours lang kami mag-work, sabi niya. And then, ayun, first out of town, Lawag, di ba? Yun, Lawag. Kahit konti lang yung sahod, pero dito kasi kami masaya. Doon kami mas nagkakaroon ng buhay. And dahil nag-sample siya kanina, nabanggit mo na may nag-viral na TikTok. Ano yung pinakaunang video na nag-viral? Pwede mo ba kaming samplean ng kantang? Yes. Sa mga videos, meron mostly Bryan Adams, tsaka yun yung mga... Ano yung pwede mong ipa-reading sa amin? Wow! Let's have Jada! Tawa na? Oh, thinking about it, yes. There was only you and me. We were young, wild and free. Now I don't think you'd take you away from me. We've been down the road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I find it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Yan! Grabe. Kaya po kami ng bagong
Ayan, may tanong si Ruel kung may duet daw ba kayo pinaghahanda or inihahanda. Siyempre meron. Meron po. Oh. Ayun po ba? Pero gusto nyo ba? Hindi kami Kahit handa. konti lang. O, para ma-promote. Ang dami Sure, mga, sure. ano, ito, Cinema Bravo, grabe yan. Live na pinanonood yan, no? Kaya, sasampalan Sure, sure. tayo. Mamaya kayo din dyan, ha? Huwag kayo uupo-upo lang. Alright, try natin. I finally found someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. Started out a cafe. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever. 'Cause we've been talking Through it. My favorite line was, can I call you sometimes? It's all you have to say to Take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with every night. It's whatever I do. It has got to be you. My life is just begun. I finally found someone. Yes! Acapella pa lang yan. Isipin nyo, pag may mga instruments na tumutugtog dyan. Salamat po. Thank you so much. Thank you, thank you. Sabi nga, ito isa sa mga producer din ito ng mga concert eh. Gusto ko magtanong ito si Miss Julie Bonifacio. Di ba? Nagpo-produce din ng mga show siya, malay nyo. Yes! Boss, baka naman. Good afternoon sa inyo lahat. So, paano na curious lang kayo ang lead singers ng banda, and the name of the band is... J. Sa, Hart. sa amin po, J. Hart and kay... So, two separate bands. Yes, yes po. Actually, And I will be may join banda us. po talaga ako. Pero for this US tour, kasama ko ang J Hard Music. Sila po yung ano. Yes. So, iniwan mo yung banda mo. Actually, bago lang po kasi nabuo yung band ko. So, wala pa sila nung, yes, for this US tour. So, since I guess ito yung first talaga na tour nyo outside the country na kayo lahat. Yes po. So, anong napipil nyo? Anong ine-expect nyo sa tour na nyo? Parang parang panaginip lang na unexpected lahat. Hindi namin naisip na may mga gantong opportunities mag-open sa amin after the Maldives. So, ayun, sobrang happy kami. At minsan nagkamintuhan kami na parang Parang ganun lang na nasa Maldives kami, like, every afternoon nagkakape kami, and then nag-uusap kami palagi, like, mangyayari pa kaya sa atin yun, mga ganito-ganyan. Yes, yes, yes. Kasi hindi namin ini-expect ito na. So we are excited po na, tawag na ito, maiikot na namin finally, or matutupad na yung like, mga pinag-uusapan, pinapangarap lang namin dati. Yes, matry man lang yung Yes, US po. tour. Ano sa US, anong state sa US ang gusto nyo mapuntahan at nakantahan? Ako LA, kasi marami po tayong kababayan doon. Yes, ako naman siguro sa kung meron sa Chicago or Bakit sa Chicago? sa California. Bakit Chicago? Gusto ko kasi makita yung statue ni Michael Jordan sa Diba? Yung banda, baka pwede na rin natin pagsalitain. Anong ini-expect nila, anong klaseng preparation, if ever. Ano yung tinututulog niyo po? Ako po
yung drummer ng J-Heart Music? Name. Alden. So ano pinag-expect sa US tour? First time niyo po sa US? Sure naman po kayo ma-approve ang visa niyo. Pero ano lang kasi, may balita ko dito kay Tupe na bago yata sila mag-tour sa US, merong magaganap na concert dito no, sa Philippines. So, gagawa muna tayo ng bali dito yung start-up nung show nila. Kick-off. Kick-off. So bali kayo po ang producer ng kick-off. Yeah. Kami yung promoter. Hindi lang po sa US. We're planning na rin kung gawin yung Canada after ng US. Oh, anong reaction niyo dyan? Alright, Hindi pa man dinaig nyo ng masa. Ay, hindi naman dinaig. Pinantayan nyo na kasi nag-US na kasi may Canada. Oh, di ba? Ang mag-kick-off dito. Kayo po mga taga-bandaris. Bandaris. Anong in-expect nyo sa US tour? At anong gusto niyo unang-unang makita sa US? Pakilala po. Christian po, guitarista. Si Christian. Na-excite po kami kasi hindi naman namin ito ina-expect eh. Although, ako po, nakapag-US na rin ako dati. Thrice. Pero iba kasi yung ngayon eh. May purpose ka na. Oo, at saka mag-perform. Saan ka po sa US na ako sana? Sa Louisiana po. And this time, anong gusto mong lugar? Sa akin din po yung LA. Yan ang naman. Ang tipid ng mga badis sa mga Oo. Kuya. Yeah, Kevin po, bassist ng JR. Expectation, excited kami kasi ako first time ko to travel abroad. And preparation, gusto namin mag-practice pa para maganda yung maging result ng tugtugan and performance. Gusto mo puntahan, same LA kasi Lakers fan. Wow. Makapanood ng NBA sa May. Lakers kalaban. Chicago and Lakers. I'm Donnie, keyboardist of J-Heart. Excited din if first time ko rin po sa US. Ang i-prepare din po namin yung best lineup or songs para maganda yung show every state na mapuntahan namin para iba-iba yung makikita ng tao. 5 cities po ito. 5 state ano po? Marami yata, Mare. Anim yata. Meron yata silang Hawaii na Meron, more or less, mga 10 to 14 show po yung US na. Gano'n po sila katagal sa US by the way? Mga 2 buwan. Oo, kaya nyo, 2 buwan. Alright, 2 buwan. Sabi, Maddox, mas nakaya ka pa Pero ikaw kasi Ira, may bawang ang baby, di ba? So, paano? Sasama mo siya? Yan na, baby daw. Kasama, actually, ang ginang husband niyang gwapo, oh. Nag-video. Yun nga po yung doon, maiiwan yung baby. Pero, andyan naman po si mama ko po, yung lola niya. And, parang siguro iano ko na lang na ang brighter side na hindi ako nakakapag-breastfeed sa akin. Ito siguro po yun kasi maiiwan ko po siya. So, mahirap po if ever na nag-breastfeed po ako sa kanya. Mahihirapan po si baby. So, ngayon po kasi hindi po namin siya pwedeng isama kasi sobrang baby pa. How old na ba yung baby mo? 1 month pa lang po siya. Boy or? Boy po. Oh, baby boy. Yes, di ba? Oo, ang ganda rin. At sa pagpasok ng 2010-26, ang ganda ng Yes, bunga, ma'am. di ba? Yes, O, congrats ha. Anyway, minsan nung tanong ako Produ, last na po Produ. Produ, may tanong daw. Hindi po promote ito kasi ang dami-dami rin mga Pinoy na di ba, nag-show sa US. So, minsan nasasaturate na rin ang mga Pinoy, na nagtatrabaho doon, kami na doon. So parang yung ibang shows, sa summer, kasi dami na rin mga pumupunta. Paano kayo maiiba? At paano kayo kakatigil? Thank you po. Kasi yung sa amin kasi, kung kasi kung mapapansin niyo dun sa mga ibang writer kasi namin na nandito, ang kinukuha kasi namin talaga ngayon, yung mga bagong music style, usually yung mga papasok pa lang, yung wala pa talagang patalilinggan. Yun yung parang pinagkaiba namin. Pero syempre, nandun na rin yung challenge doon. Bago yung artist, bago yung mukha,
concept. Yun. Curious sila kasi ano lang. Actually, successful naman po yung mga nagawa natin. Kasi katulad nito yung meron kaming project before, yung Sweet Notes, talagang successful yun. Then, ganun din yung gusto namin mangyari dito sa susunod na project or more na mas magandang nalalabasan. Thank you, Mr. Christopher De La Cruz. Yes, okay. Diba? Sino pa gusto magtanong? Edwin, nasa likod, may tanong yata. Pakikuha naman kapatid yung microphone. Yeah. Edwin. Ng Business Mirror. At tama na ako, ha? O, diba? Microphone po yan. Magpe-perform ba kayo exclusively lang for the Filipino communities sa US? And do you expect some friends and relatives to meet there and watch you perform? Well, the concert is open for public. And then, kung if ever meron kami mga foreign guests, and then very welcome po sila sa concert ng JR and then Aerobombers. Eras. Yes po. Siyempre po, welcome din po yung mga friends and mga relatives namin if ever po sa, kung malapit po sila sa amin, why not po. Pwede po sila manood sa amin po. Ano yung parang expectations nyo dun sa mga American audiences nyo na pagpunta nyo sa US? Correct. Oo. Yun yung meron po. Kasi, knowing Filipinos po talaga is high standard po tayo pagdating sa music. Pagdating po, kumbaga tayo po yung ano na, pag nakikinig po tayo sa isang artist, sa isang singer, talagang expectation po natin is, ay, bongga, ganito, ganyan, dapat ganito, ganyan. Yung mga foreigners naman po, hindi po sila yung mahirap i-please actually. So, totoo lang po. Mas mahirap pa yung mga yes, Pinoy. mas mahirap po ang mga Pinoy i-please po talaga. So, Basic experience. yes, so based po sa experience namin kasi mga foreigners po yung kinakantahan namin sa Maldives. So, talagang, hindi po sila yung tawag dyan, konting ano lang, masaya na po sila. Makikinig sila sa'yo, ganito, ganyan. So, hindi po ako wala po masyadong expectations po from the foreign mga guests po natin if ever po may mga manonood po sa amin, mga Americans. Okay, thank you very much. Yes. Thank you, Edwin. O, ito. Gustong magtanong ito dahil napaka-expert dito pagdating sa music. Ibang klase. Kumakanta, producer din to eh. Si singer pa, songwriter. Jojo Panaligan ng Writer.ph. Kay Jane, diba? Una, bakit nyo finally nag-decide na dito na sa Pilipinas? After, I think, successful na run sa Maldives kasi 9 years. Ikaw muna, Jane. I think it's about time na ma-experience naman yung Philippines and then makapag-concert sa ibang lugar dito sa Pilipinas kasi sa Maldives kasi we're playing in the same place, you know the time already, alam mo na, and then 6 days a week, alam mo na kung kailan ka uuwi, may sawa factor na nangyari, ganun, tapos Everyday same routine. Oo, same routine lang, and then the island, I think it's only 3 kilometers lang yung laki, yung haba ng island. So you can go around sa island in 1 hour. Sa capital ba kayo? Sa capital kayo? Or sa isa sa mga Isa lang Isa po. sa mga private islands. Second sa biggest resort sa Maldives. Pero hindi siya yung Siya 5-star talaga. Uy, pero may mga foreigners na nagpupunta doon, mga Hollywood stars, right? Yes. Po, may nami-meet po kami Kagaya actually. nila. So yung sa Baywatch, yung nakalimutan ko yung matangkat na may edad na rin. Yes. And meron din po kami kakantahan Kilala. may nakantahan tayo ng wedding ng celebrity couple from England, from UK. Wow. Yes, I forgot the name. Kita mo, iniis na nila mga celebrity. Pero po, yun po yung pinaka memorable na sa akin experience sa Maldives
artists po na nakantahan po namin yung May TV shows. may TV shows po sila nung couple ay nung babae po. Tapos malaking TV show po yun sa UK, nakalimutan na po namin yung name nila. Pero pag ganyan mga exclusive na resort, ang alam ko parang under contract kayo na hindi lalapit pag may celebrity or hindi magpapakotag. Di ba? May ganyan. Yes po. Actually, lang namin, nakausap and nakipag-jam din sa amin yung couple. Pag sila ang nag-usap, pwede. Yes, Pero yung pag kayo hindi pwede, di ba? Pero madami na din nga kayong nakitang celebrities. Yes po, doon. may mga din po like... Mostly football players. Yes po, and may mga makeup artists na mga celebrities like Celine Dion. Namin sila doon. Tapos, syempre, kahit naman kilala kayo sa mga sa galing niyo sa pag-cover ng kanta, as musicians, I think na gusto niyo din naman magkaroon ng sariling hits. Yes. So, can you tell us about that dream at paano niyo siya balak or tinatrabahong matupad? Step by step. So, nakapag-release kami ng first single and then Ano pa ba? may pag-asa pa rin. Tapos, we're working on it sa mga next na songs. I think we still have three songs na upcoming po na i-release. So, ano pa kami kung kailan yung recording kasi medyo busy pa po yung schedules. Ang tunog ng originals mo ay rock, I guess. Dahil sa process mo? Slow rock, tsaka mga love songs. I see. Alternative rock. Era? Ako naman po, actually dapat this year po dapat yung pag-release ko ng original song ko po. Kaso nga lang, ito po, nabuntis po ako and then nagpahinga po ako. Meron po na-release pero that's Bisaya song po kasi siya. And po kami ng collab po kami ng co-musician ko po from Jensen. Pero that's way back 2017 po, I think. After ko po nagtawag ng tanghalan. And then, for now po, I'm working on it po, on process na po yung first single ko. So, kasi na-standby po siya. Stop po muna ako sa kasi yun nga po, nabuntis po ako, nagpahinga po ako. So, next year po, yun po yung ko. Hopefully, matapos na siya this year para next year ma-release ko na po yung original song ko. Sabihin ko na ba yung title? Pwede naman. Okay lang po ba? Ikaw naman sumulat. Oo. Yes, original song ko po. Actually, ito po is based po sa mga na-experience ko kasi way back in Maldives. Kasi I was experiencing depression that time. So, lahat po ng songs na i-release ko by next year is all about me. Lahat po ng mga experience ko doon sa Maldives and of course, nung dito ako sa Pilipinas. So, the first song na i-release ko po is entitled... Wait lang. Naiiyak siya. Kasi parang nai-excite ako na sabihin. Paalam na ganun mo yun. First song na i-release ko po is parang ayoko pa sabihin. Parang ayaw pa. Off the record na lang. Okay na po ba? Kasi kay next na lang. Ano nai-excite ako? Nai-excite siya pero nahihirapan sabihin. Pwede ba isa? Oo. Next time na lang. Oo, next time. Pwede naman kung ayaw mo pang i-reveal, no problem. Sa susunod na press ko natin. Para may press ko uli. Uy, meron po ulit kasi magkakaroon sila ng show dito eh. Sige po, para ma-excite kayo. Oo, para may suspense. Yung last question ko, siguro simulan natin sa kabilang dulo. Ano ang paghihirap? Anong hirap sa pagbabanda na hindi alam ng karamihan? Especially yung traveling band. Kasi di ba, yung iba, pag naririnig na uy, tumugtog sa Dubai or US, wow, sarap naman yung buhay, pa-travel na lang. Pero anong hirap? Aside dun sa malayo sa mga pamilya. Siguro po yung sa management, yung mga
sumunod sa mga moves nila. Mahirap gawin yun? Hindi naman po mahirap, pero minsan, siyempre worker. Yeah. Makibagay yung makibagay. Sumunod sa Lalo ka rin nang naka-stipulate mga kontrata, kumbaga. Opo, mga gano'n. Minsan meron pa bago lang konti. Okay. Pero, ano naman din siya. Napaplansya. Napaplansya. Ano lang po. Naayos din, tsaka pag ano, sasanay na rin po kami. For me naman, di pa ako nakapag-travel abroad as a fan. Pero bilang musician, dito kasi sa Metro Manila, ang mahirap na part is open ka sa lahat ng temptation. Temptation? Yes. Kagaya na? Anything eh. Lahat open yan eh. Binibigay yan ng libre basta entertainer ka parang artist na pag ganyan ako. So, discipline mo, control sa pag-entertain. Marupok ka. Meron na to. Minsan. Si Kuya. Sa akin naman po siguro yung technicality sa tugtog. Kasi unintentionally yung competition nandyan eh. Correct. Pero yung para sa akin po, personally, yung competition ay na-apply sa sarili, hindi sa mga kapwa man kami, ganyan. Pero in reality kasi, yung mga kritiko kasi Pilipino, kahit trabaho eh. Kahit nasa ano larangan maraming kritiko. So sa akin yung as much as possible yung gaya ni sinasabi sa akin na Bernie, yung linis ng tugtugan. Yung kailangan laging gawin yung mindset. Para safe. Correct. Yan lang po. Si Alki. Yung halos araw-araw, kailangan nag-aaral ng bagong kanta. Yun. Bakit? Yun ang challenge. Ako kasi yung trabaho talaga eh. So, gano'ng kalaki yung repertoire niyo? Gano'ng kalaki yung pinakabangko niyo? Ilang kantang alam mo? Siguro, meron na pong 1,000 ganun. 1,000? Hindi po kasi. Sa bagay, kasi pagka may bago, hindi pa iwasan meron din naiiwan. Correct. Kasi pagka sinuulo, kaya kailangan din magsulat para nasa detalyado, parang ganun. Parang pala kayong karaoke, no? Pag nagsabi kayo Eh, katawa, sabi 8598 tayo, ha? Oo. Idagdag din po ako dun yung hindi po alam nung iba na nakikinig ng lalo mga audience. Kahit na gaano karami po yung tugtog namin, minsan 2 buwan, 3 buwan, kailangan namin reviewin yan. Bukod sa nagdadagdag po kami ng kanta, nire-review po namin na nire-review. Yung mga ginawa niyo? Kahit yung mga alam na po namin, kahit na gaano katagal na namin tugtog yun, nire-review pa rin po namin. Kasi buong araw rehearsals pag ganyan. Iba kasi ilang kanta yun. Iba po yung rehearsal ng... may share ko na pag meron. Pag wala talagang gig. Ganun. So, hindi stable yung job as a musician. Kung meron kumontak, meron. Kung wala, hindi wala rin. So, yun yung hirap na akala nila okay maging banda. But then, napakahirap po kasi kukunti lang yung TF, kung ganun. Pag nag-umpisa ka pa lang at sa biyahe pa lang, pagod ka na, everyday, and then siksikan, traffic, yun. Yun po yung isa sa mga talagang hindi makalimutan na hirap bilang banda. Araw-araw yung kanta, no? Di ba dapat isang araw lang pa yun? Kung sa Maldives naman, yun yung hirap naman everyday. 6 days a week pala. So 1 day lang yung rest, every Sunday. Pero pag talagang araw-araw, so minsan parang namamagana yung lalamunan, pero tapos 2 hours and 30 minutes na dire-diretso po yun na set. Ang masakit pag kasakit ka, kasi you still need to work. Yes. As long as basta alalay lang naman sa kasama. Si Era nandiyan na umaalalay pag siya yung okay, ako may sakit. O di kaya minsan ako naman ang okay, siya na yung may sakit. So, lang din kami. Era, yun din sa'yo? Yes po. And of course, hindi po talaga madaling same po sa kanila sa instruments. Inaaral nila bawat ng tunog ng song. Same po sa amin ng mga vocalist.
inaaral din po namin yung kanta. Hindi lang yung dahil sa lyrics, hindi lang po sa ganun. Inaaral namin bawat detalye din po ng song. Like mga backing vocals, mga kailangan mo kasi hindi lang basta-basta na dapat alam mo yung lyrics. Dapat alam mo rin na mag-back up sa kasama mo. Tapos back up siya. Minsan, sa song ko naman, siya naman yung back up. Ganun po dapat siya. Even take. Para din sila mga artista, di ba? Salamat. Thank you, Joe. Now, Thank you po, sir. we have Cesar Batilon from Net25. Yan. Kuya Cesar, please. Ay po, si Cesar dito sa Net25 at Networks and News. As ko lang po, lahat po kayo full-time musician or may mga daily jobs po kayo or ibang professions? Both. May trabaho ko sa umaga and then sa evening naman kanta. So, dalawa yun. Sino pa po yung iba? Wala nang tulog to eh. Ako po, siguro mga 3 months bago ako binitawan yung tatlo kasi trabaho ko. Alright, tatlo. Tapos, luthier din po ako for 6 years. Yung nagre-repair ko ng mga sirang gitara, ganyan po. May connection din sa Bukod po sa pagtugtog sa gabi, sa umaga, nagkatrabaho online, sa hapon bago ang gitara. Siguro mga 3 months nung nagbalik ako kay JR, binitawan ko. Bakit full-time musician ka po? Full-time musician. The others po, meron. Full-time din. Yung dalawang vocals po full-time din. Full-time. Okay. Yun kasi yung binanggit niyo po, hindi lahat, di ba, may gigs, may events. Paano yung source of, kumbaga, living kapag mga ganun? Paano niyo kaya ba i-accommodate lahat ng gastusin as a personal and family? Ako po kasi talagang, siguro pinanganak na talaga ako na kanta lang ng kanta. Naghahanap po talaga ako ng way na makakanta ako. At kumita. Yes, at kumita at the same time. So pag wala akong gigs, live stream po yung ko. Nagla-live stream po ako sa mga stars. Yes po, doon po ako po. Kasi, ayun nga po. Pero, so far po kasi, kakaano lang din po nag-keep up po na ako ng business. Kasi hindi naman po talaga palaging kakanta na lang ako. So, yun po, napag-isipan na ganun po ang gagawin. Pero, eto nga po yung nakakalungkot. Sinara ko po yung business ko. This month lang po. Ano nga kasi, business mo? nag-ano pa ako ng restaurant po. Like, parang inasal something. Nagka-problema sa franchise. And then, yun po. Yun lang naman po yung dahilan. So, bale, nagpahinga lang po ako doon. At the same time, kailangan ko po mag-full-time mom din po para sa anak ko. So, that's why. Pero kumusta po ang support system? How's your support system right now? Okay naman po. And andyan naman po yun yung partner ko kasi hindi naman po siya very responsible naman po. So, since he's a teacher actually. A teacher. Kala ko musikero din si Kuya. Pwede din. Ang gwapo naman ang teacher na yan. Last question na lang po for Miss Era. Miss Era, kay Miss Era po. Miss Era, bakit, kasi usually yung mga nakakausap namin ng mga artists, they're starting in young age, like mga teenagers, dalaga pa lang, binata pa lang, kumakanta na sila, nagre-release na sila ng albums or EP. Bakit sa tingin nyo, bakit ngayon lang kayo nandito sa industriyang ito ng recording o papasukin nyo pa lang yung recording? Bakit hindi yung noon at noon pa nung time ng kabataan? Ayun po, sabi nga ni Jay, puro kami trabaho. So wala po sa namin na like parang mag-release or mag-ano ng songs. Pero ever since naman po, I have this na every time nasa isang place po ako, bigla lang pumapasok sa isip ko. And then isusulat ko po yan. Yung song yung kung ano nasa isip ko. Pero eto nga po kasi, sobrang dami nung nasulat ko na yun since elementary. Wala din pa akong napala sa mga nasulat kong yun kasi binaha po kami. Lahat ng mga copies ko noon is talagang nawala. So, yes po. Way back in Jensen. Hindi na may babalik yung gano'n. Yes po. Kasi yung tirahan namin nasa ilalim kami ng tulay. So talagang
Opo. So Hindi yun. mo maalala lahat yun, kumbaga mahirap na. Hindi na po, opo. Since sulat lang po talaga, walang ano, kumbaga, wala pang melody, walang mga ganun. So wala talaga akong napala sa mga nasulat ko po yun. So nasayang lang lahat. And then, nag-stop po ako ng pagsusulat. Tapos, nabisi na sa trabaho. Lagi na lang kasi akong taga-abroad, dito, ganyan. Ganun po yung ano ko dati. So, wala po talaga sa isip ko na mag-release ng mga songs. And then this, kasi wala na po sa isip ko na, makikilala ako ganito, ganyan, sisikat ako. Kasi more on work na lang talaga kami. Kung paano kami mabubuhay, ganito. Ano po yung work niyo that time? Sing. Sa Maldives po kami nung time. Musician? Ano rin? Singer na. Singer talaga. As in, dati pa po talaga ako kumakanta. So, bata pa lang, kanta na po ako. Anong age po kayo na 4 years old. What do you mean sa Maldives? Sa pagbabanda. Sa Maldives. 2017. 2017. Namin siya So, kinuha. Hindi na sila teenager noon. Opo. Pero dalaga pa po kayo. Opo, dalaga pa ako. Pandemic Yes. time yan, ano? Yes Okay, po. yeah. Pinauwi rin kami. Pinauwi rin. Kay, ano lang, JR. kay Jay na lang. Hindi ba mahirap ngayon mag-penetrate sa industriya? That's a lot of artists right now. Mas napakadali ng avenue. Meron tayong social media to release sa songs. Kaysa noon na talagang papasukin mo ang record label para makapag-penetrate ka sa music at sa radio, sa ere. Ngayon, kumusta? Madali na yun, pero ang daming competition. Yes po, maraming nagre-release ng song every day actually. So, the competition is very high. Regarding naman sa yung siguro dati na yung question dati question niyo po kay Era kanina na mai-share ko lang na kung bakit yung ngayon lang kami sa papasukin yung mga ganyan, yung mga recordings sa kasi mas nakatuon po kami sa kung paano kami ma-survive every day and then makatulong sa parents kasi yun yung talagang dati ang hirap talaga ng buhay na kahit kung ganyan naman napakahirap ng buhay and then siguro na lang nagsusumikap pa rin kami na makapag-save kahit pa paano kahit maliit lang basta hindi na katulad dati na talagang napakahirap na yun po. Yun ba yung dahilan kung bakit may pag-asa pa rin? Yes. Yun ba tema nung may pag-asa pa rin? Or yun ba yung tema nung kantang may pag-asa? Baka sa magkaiba naman. Baka sa pamahalaan yata. O baka sa gobyerno. Ay, hindi. O yun ang last question ko na. Thank you, Cesar. Last question ko. Paano kayo na-discover ni kapatid OG Diaz? Or kayo bang na-discover sa kanya? O kayo ang lumapit sa kanya? Kinuha niyo siyang manager? At bakit si OG? Yun, talagang inintriga ko, OG Narvaez, ha? Ano po, ayan, yung mga videos sa TikTok nagva-viral na. Okay. And then, nakakarating ng 17 million views. Ayun, so, nung time na yun, nag-message siya. So, hindi po ako yung siya po mismo yung lumapit. And then, sabi ko naman, parang baka scam to kasi dami gumagawa ng Dapat ka man ang scammer sa OG Diaz. Then, chinek ko naman yung followers. And then, maraming page, maraming accounts na million yung views and then followers. Saan kaya dito yung original? Sabi ko sa kanya, maniniwala ako kung ikaw po si Sir OG Diaz pag i-shoutout mo yung Jai Heart Music sa nag-send siya ng video gano'n. Okay. Tapos ayun, sabi niya, ako to, ganito ganyan, Jai Heart ganito ganyan. Ingatan mo yung boses mo, kung hindi, sasampalin kita. Ayun. So doon nagsimula. Ilang taon kontrata niyo sa kanya? May ganun doon talaga akong tanong. May kontratang formal. Yes. Nung dumating na kami dito sa Pilipinas, ayun, nag-usap kami regarding sa contract and sa mga projects. Okay. And then, pumunta ako sa office nila, tapos ayun, formally nag-sign na ako ng contract. And then, yung buong banda mo, ano? Yes po. And then the contract is 5 years po. Wow. At kasama siguro doon yung mga acting na sisigaw siya, no?
Ha? Nag-offer naman siya sa akin na kung gusto ko daw pumasok doon sa acting. Sabi ko, maogsa na okay na ako sa pagkanta. Hindi ko kaya yun. Baka ilagay ka sa Viva Max daw. So anyway, Nakakita sa 70 million mo sa... 17 million. Hindi yung kay OG yata. Ay, sa TikTok, wala po kasi ano sa TikTok. Sa TikTok wala po eh. Hindi ba namamonetize yung TikTok? Kasi, Pag mag-live ka lang po, pwede po yun. Sa YouTube po, pwede. TikTok kasi China. Ito may pahabol na tanong si kapatid na OG na kaibigan talaga ni OG. Lagi kasama ni OG Diaz to eh. Kapangalan. Ato last question. Sino sa mga young OPM or mga P-pop icons yung gusto nyo makakolab? Ba uso-uso ngayon yung mga collab? So yung Ira muna tapos. Ako lately kasi nakikinig ako kay Dayanela. Kaya ako, siya po yung ano ko ngayon, parang feeling ko gusto ko maka-collab. Kasi po, tawag na to, musically wise at the same time, magaling po talaga siya. Nakikita ko po kasi the way kung paano niya ginagawa yung kanta. So parang siya po yung gusto kong maka-collab, hopefully, if ever po. Siguro gagawa kami ng sarili naming song. Yes. Jay, makakollab ba bukod kay OG Diaz? And, Gary V. Kung anong, kahit anong song, basta Gary V. Gary V or sa girl daw. Rivera. Sa babae daw. Sa babae naman, ayun, maliban kay Era, Gigi Delana. Wow, another song and sensation. So may mga pamakatanungan bago natin sila hiningan ng kanilang mga paamyaya sa atin. Meron pa gusto. Julie B, go! Sige lang. Yes po. May nag-request sa amin ng song ni Renz, ni Idol Renz Verano. Remember Me, yun, at kinanta namin yun during fiesta sa Tinalak Festival sa South Cotabato, yun, sa lugar po namin. Yun. So, sana kung mapala rin na magkaroon ng collaboration na Idol. Salamat po. Thank you! And on that note, sir, Tope, may gusto ka pang sabihin, invitation or what? Pwede kayo magbigay ng inyong paanyaya sa ating mga kaibigan. Ha? May name na ba yung mga fans doon, yung supporters? Dati pa po itong Aeronautics po. Aeronautics. Itong J-Heart. Sa akin po, wala namang ano eh. Napaka-humble naman eh. Tinutugtong lang din naman din nila. Yung parang Aeronautics tsaka J-Heart-Nautics. Parang ginaganon lang din nila. Team J-Heart yung mga Team J-Heart. Hindi kayo narinig. Buti daw hindi kayo nalilig. Actually, marami po nag-aano. Pero si Era kasi during chismis na to Kids edition ng competition sa amin sa probinsya. Ako yung host. Tapos si Era Hindi po kami nagkakilala. Ayan. So, kinuha ko na rin siya sa Magdisan. Hindi, para siyang bunsong kapatid na. Doon po nag-start yung friendship namin dalawa. Pero never po kami like parang... So kuya-kuya ito? Yes. Family man ka na daw pa? Wala pa po. Single pa? Alam mo na. Kaya nga, di ba, Maldives? Talaga na naluwa. Aray ko si Julie. So anyway, palakpakan naman po natin ang Aero Covers at J-Heart Music. Thank you so much. Invite tayo sa ating mga kaibigan. Kasi mag-live tayo sa ibang social media. Okay lang ba mag-invite ng incoming gigs? Go! Alright. Ayun, i-invite po namin kayo this coming October 30, ayan, sa 12 Monkeys, and then October 31 sa District 1 BGC Taguig, and sa kanya. And yan, meron tayong private event naman this coming October 18 and sa Batangas, and mga taga Batangas. See you guys. Ang daming gig. Si Era. Yes, may mga upcoming gigs na rin po ako by November. Meron na po akong mga confirmed na mga ano po.
gigs sa ano po, magkita-kita po tayo sa Hindi mabasa, malabo ng mata. Lake Cebu. Lake Cebu. Lake Cebu, South Cotabato. And of course, hopefully sa Monaco Festival in Sarangani Province. Kalimutan Festival in Sultan Kudarat. And Visayas, Mindanao ito, no? yes po, by December naman po, December 6, Batangas. And of course, December 8 in Madrid, Demos, Bantayan Island, Cebu. And yung iba po, hindi pa po siya nako-confirm. So, medyo marami na rin po sa list. Correct. Social media accounts nyo na ipa-follow kayo. Yes, please do follow me po. Era Covers on Facebook, YouTube, and on TikTok din po. Ayan. Era Covers. Yes po. Jay. Ayun, this coming November 11 po sa Taisan, Batangas. And November 15, balik po tayo ng District 1. And November 28 po sa Jensan. Ayan, magkita-kits po tayo mga taga-Jensan. And don't forget to like and subscribe as well, J Heart Music, sa TikTok, sa Facebook, and sa Spotify. Alright, makita mo. Dahil busy naman pala sila. So, palapakan natin mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo.